Okay po. Praise you, Lord Jesus Christ. Praise all the same. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Magandang hapon, Father. Umuna-unay agyamanak iti panagimbitar ti kura parokyo dito'y parokyalis ti Our Lady of Fatima Parish ni Father Crispin. Taon na ti kastakit makipaset kami iti panangisagsagan ni Bagbagiyo, iti panagrambak ti fiesta ti patron tayo ni Our Lady of Fatima. Mga kapatid kay Kristo, isa sa mga bagay na ayaw natin sa buhay ay yung merong nagpapaalam. Siguro sabi nyo, kung yung isang tao ay ayaw nyo, okay lang, sige. Sample yung pari ayaw nyo, sige Father, alis lang, okay lang. Pero yung pari mahal na mahal nyo, siguro sabi nyo, Father naman, baka pwedeng magsulat kay Bishop para hindi ka naalis. Parang isang bata. Pag ang magulang ay nagpapaalam at sabihin, anak, kailangan kitang iwan, kailangan kong pumunta ng abroad para magtrabaho para sa inyo. Siguro ang bata sabihin niya, hindi pwede. Mas magandang magsasama-sama tayo. Bakit? Kasi ang konsepto natin ng pamilya, dapat sama-sama para masaya. Amen? Yan po ang ating pananaw. Napakahalaga ng communication. Napakahalaga ng presence. At para sa atin, kahit mahirap ang buhay, basta importante, sama-sama sa hirap at ginhawa. Ganito ang nangyari sa senaryo ng ating ebanghelyo. Ang mga alagad ni Jesus, ayaw nila, Lord, where are you going? Kaya nga sabi ni Jesus, grief has filled your hearts. Ganyan tayo eh. Ayaw natin na yung mahal natin sa buhay ay aalis. But then, the question might not be, bakit kailangang umalis si Jesus? Perhaps the proper question is, what can we gain if Jesus will go back to the Father? Parang ganun din sa pamilya. Anong mapapala mo kung ang magulang mo ay pupunta sa abroad? Anong mapapala mo kung ang magulang mo ay marereassign sa isang lugar at doon magtatrabaho o uwi na lang pag nakabakasyon? Perhaps that is the proper question to be asked. Kung minsan, lumalabas kasi, nag-i-interplay ang ating selfishness at ang self-centeredness natin, imbes na isipin natin ang kapakanan o yung kabuuan ng reality na nangyayari sa buhay natin. Mga kapatid kay Kristo, ito ang ating tatanungin. Bakit? Ano nga ba ang mapapala natin kung si Jesus ay babalik sa kanyang Ama? Mga kapatid kay Kristo, sa kanyang pagbabalik, tinuturuan tayo ni Jesus na magkaroon ng trust sa kanyang Ama. Trust sa kanyang salita. Sa psychology, sabi nila, pag ang isang magulang ay nagsabi ng salita at hindi niya tinupad, ang bata magkakaroon ng issue ng mistrust. Pag sinabi ng nanay, anak, pupunta ako ng palengke, babalik ako alas 5. Pero pagdating ng alas 5, wala pa yung magulang, anong mabubuo sa puso ng bata? Mabubuo yung mistrust. At lalong-lalo na, pag hindi na bumalik ang magulang, ano sabihin niya? Abandonment. Iniwan na ako, hindi na ako mahal. Siguro ganito rin yung nararamdaman ng mga alagad. Should I trust that Jesus will send the advocate? What will happen to us? Is Jesus truly leaving us behind? After all, nag-iniwan namin ang aming mga trabaho, si Jesus, iiwan din kami. Ang sakit, di ba? Pero hindi po yun. And therefore, Jesus is giving them the assurance na pag siya ay aalis, paparating ang Espiritu Santo. Therefore, ang isa sa mga mapapala natin sa pag-alis ni Jesus sa kanyang pagbalik sa Ama ay walang iba kundi ang presensya ng Espiritu Santo. Ang pagkakaroon ng trust sa kanyang mga salita na tunay na ang Diyos ay hindi nagsisinungaling, na ang Diyos ay hindi nangiiwan, kundi ang Diyos ay naririto kasama natin. Kaya nga po, ang gusto ni Jesus sa kanyang pag-alis, tayo ay lalago sa ating pananampalataya, hindi yung aatras. Kaya nga po, tingnan natin sa first reading, anong nangyari? Umatras ba sila?
Naglaylo ba sila sa kanilang activities? Hindi. But all the more, they experience that they become more active because of the Holy Spirit. Brothers and sisters, ito ang isa sa mga hamon ng ating pagbasa ngayon. To be more active because we know Jesus is with us. Because we know that the Advocate is with us, is steering us to be more active in our Christian faith. Kaya nga kahit na may pandemya, umaatras ba tayo? Hindi. Kaya nga po kung minsan saludo ako sa mga matatanda Bakit? Kasi kahit may pandemya, basta alam nilang may misa, pupunta mga yan. Why? Because they trust that the Advocate will protect them. Amen? Amen. Nasaan yung mga bata? Yan po ang isang challenge sa ating panahon. What are we doing? Buhay pa ba yung pananampalataya natin? Yes, we say we live by example, but perhaps we have also to help them understand that there is something that the Holy Spirit needs to do with us, and that is to encourage the young, because they too are temples of the Holy Spirit. Pangalawa, anong mapapala natin kung si Jesus ay babalik sa kanyang Ama? Jesus will reveal who He is. Sinasabi ng iba, si Jesus, tao lang yan. Pero bakit nila sinasamba? Si Jesus, tao lang yan. But the question is, kung tao lang, bakit siya babalik sa Ama? Because He is God. Sabi natin, ang tao nagmula sa lupa, babalik sa lupa. Si Jesus, nagmula sa Ama at babalik sa Ama. Ibig lamang sabihin nito, pinapahiwatig ni Jesus na siya ay hindi ordinaryong tao, but rather, Jesus is God. At ito ang ating inihahayag tuwing linggo. Sinasabi natin na nananampalataya ko kay Jesucristo. And who is Jesus Christ? Jesus is God. And therefore, because Jesus is God, He has the power to send the Holy Spirit. Meron bang tao na pwedeng magbigay ng command sa Spirit? Wala. But rather, because Jesus is God, He can give, and He has authority to give the command, the Holy Spirit. Why? Because they all work for our salvation. Anong mapapala natin kung si Jesus ay babalik sa Ama? For us to experience victory. Anong victory? Una, for having found true faith. Ito po ang narinig natin sa unang pagbasa. Faith is something to be shared. Sinasabi ng iba, pag hindi kayo sasama sa simbahan namin, hindi kayo maliligtas. Well, who are you to judge? Because when you say hindi kayo sasama sa hindi kayo maliligtas, why? Do you own salvation? Do you own judgment? Do you own faith? No. Rather, it should be shared. Because by sharing the faith, we start a small church in our homes. Kaya nga po, hinihikayat tayo ng simbahan na gawing simbahan ng ating mga pamilya. Kaya nga po sa ating mga bahay, may mga altar. Bakit? Para ipaalala sa atin na ang bahay ay isang munting simbahan sa loob ng ating parokya. Amen? And that is finding true faith in our homes. Pangalawa, for having found the source of true joy. Ito po ang sinasabi ng Salmo. Pag tayo ay nananampalataya sa Diyos, anong nararamdaman natin? Meron bang tuwa o kasiyahan sa ating buhay? Kung hindi tayo masaya sa pananampalataya natin, ibig sabihin, there is something wrong. Kaya nga bakit ayaw ng ibang magsimba? Siguro hindi sila masaya sa Diyos, and there is something wrong. Bakit ang inuman ay maraming pumupunta? Kasi masaya sila. Sa sayawan, maraming pumupunta, masaya sila. Pero sa simbahan, marami bang pumupunta? Ewan. Bakit? Siguro sila masaya, siguro yung iba, hindi. And there is again a challenge. Masaya ba tayo sa Diyos? Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Pangatlo, for having found the true value of relationship.
kadalasan sinasabi nila, ang hirap ng LDR, long distance relationship. Di ba? Dapat yung kanta nga, long distance nga ayat. Apay, sabi natin, ang hirap magmahal nang hindi mo nakikita. Nandito ka, yung asawa mo nandun, sa kabilang ibayo. Anong nangyari? Madimi, makitkita, anya nga rod. Baka da sa bali na, agbiro ka mga rod sa balikon. Mga kapatid kay Kristo, kung minsan, ang basis natin ng relationship ay yung physical presence. Pero, paano kay Kristo na siya na ay aalis, babalik sa Ama? Hindi na makikita alagad niya. Ano, hiwalay na sila? Jesus, siya rin lang naman naalis ka, sige, break na tayo, ganun ba? No! Therefore, Jesus reveals us the true essence of relationship. It's not in the physical presence, but something spiritual. Tinatawag natin spiritual communion. Kaya nga po, nakikita ba natin physically ang ating inang si Maria? Hindi. Pero bakit mahal na mahal natin si Mama Mary? Because we know that love is not only about physical presence. Rather, it is in our spiritual communion. Kaya tatanungin natin, bakit maraming pamilya ang nasisira? Kasi ang konsepto nila, wala naman na yung asawa nandun. Bahala na sa buhay niya. Brothers and sisters, this is the challenge in our times. That families are being destroyed, yet our devotion is to Mama Mary. Nasaan si San Jose? Diba? Parang bias. Si Mama Mary lang. Bakit wala kay San Jose? Therefore, the Pope said we should declare this year in honor of Saint Joseph. Why? That as we honor Mama Mary, we also honor Saint Joseph. Kasi nung nagmahalan sila, hindi naman yung, okay Mary, nanganak ka na, bahala ka na. Ako naman, bahala ako rito. Diba? And therefore, our devotion to Mama Mary also leads us to devotion to Saint Joseph. Kasi nagmahalan din naman sila. Brothers and sisters, the gospel teaches us that one of the things that Jesus is teaching is that we love Jesus not because of His physical presence, but because of our spiritual communion with Him. Ganon din tayo sa ating kapwa. Pwedeng ang kapatid mo, wala rito. Ang tanong, mahal mo ba? Pwedeng ang kaibigan mo, wala rito, hindi mo nakikita. Ang tanong, mahal mo ba? Brothers and sisters, our devotion to Mary should lead us to realize that as we love Mary, whom we do not have physical contact, ganun din sana ang pagmamahal natin sa kapwa natin, nandito man sila o wala. Ngayong pandemya, umuso po ang sinasabing social distancing. Social distancing dahil parang may distance kayo. Oo, may distansya kayo. Pero ang pagmamahal, hindi tayo pinaghihiwa-hiwalay para walang social isolation, kundi ang pagmamahal, yan po ang nagbubuklod sa atin. That's why we are praying to Mama Mary that through our devotion to her, we will be led to a deeper love in our family, in our community, in our church. Nang sa ganon, by living the example of Mama Mary, may pakita natin na ang buhay ng isang nananampalataya kay Kristo, buhay na buhay, and that it leads us to unity, not to diversity. A blessed afternoon to each and everyone. Please all rise.